Yun, ipakikita ko sa iyo ngayon kung hindi, tingnan natin kung anong sagot muna ni VP Sara. Papakita natin kung anong sagot ni VP Sara diyan sa kanyang statement. Good afternoon, Vice President Inday Sara Duterte. Vice President Inday, the palace has said your time as DepEd Secretary was a complete failure. This stems from your statement that the country remains at a paper and pencil in comparison to other educational system of other countries which are modernized. What is your response to that, ma'am? Oh, thank you, Alvin and Tourism, for this opportunity to speak, and explain my side. Unang-una, masabi ko yon na we are truly behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that is true. That is an observation. That is a fact of the Philippines. And I have all the right to say kung ano yung katotohanan ng bansa natin. That is covered by the freedom of speech and expression natin. So, dapat siguro walang magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin eh. Saan ba tayo magsisimula mag-isip ng mga solusyon kung hindi natin tanggapin na mayroong problema yung bayan? Pangalawa, hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. So, matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang, pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. Kasi merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo, pero meeting ko nung para sa kung kailan magbubukas ang klase. So after nung meeting, mag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So, ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yon? Meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos, pinapasok niya ako sa isa pang room doon sa loob. Nagmuka siyang office na may table, may office table, may lounge, merong living room. Doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko, parang kung saan nag-gather ang mga tao. Tapos, gusto niya daw yung view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Sabi ko, okay. Gumanon lang ako. And then, sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa'yo. Tapos, binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayoko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign.
para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang, hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering results sa administration. So hindi na ako sabi ko ayaw kong pag-usapan. And then sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos, ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Ang ina, satanas talaga. Inang-inan to. Sobrang demonyo, no? Mantakin mo, tinatarantado nyo yung tao. Tapos, dahil malapit ng mag-eleksyon, gusto nyo, tulungan pa rin kayo nung taong tinatarantado nyo. Pukin ang ina yan. Gago talaga, no? Oo. Miski ako nagulat na pa, ha? Ay, inan yan, ganun ka demonyo. O, di ba? Parang ninakawang ka na, inutangan ka pa. Antindi. Sabi niya, kasi di ba yung hugpong ng pagbabago, kasali naman yun sa unit team noon. Gumanon siya. Sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation. Na sinabi niya, magstay lang ako as Department Secretary o DepEd. Na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya. Na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025. So, hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho. Claire, makinig ka. Tangina, boba ka kasi mag-analyze. Oo, saan ka nag-aral? Sa recto ka yata nagtapos eh. So, hindi ko alam saan nanggagaling yung sinasabi nilang failure ako as a Department of Education Secretary. At ang clincher dito, hindi yun eh. Hindi yung Eto na. gusto Eto niya na. akong manatili at magtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Ba, sa oras ko. Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 in the morning. Amoy alak siya. Tangina niyan. Kaya nahihiya niyan, Claire. Puta, alas 10 pala ng umaga, may alak. Either lasing kagabi o tumira kaninang maga. Anak ng tinapay, wala kayong tino. Wala kayong katino-tino. Ang inang paano ganito? Kaya nagganto nangyayari sa bayang Pilipinas eh. Miyerkules. Amoy alak. Alas 10:30 ng umaga. Tangina sana all. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm
yung decision ko na mag-resign. Di ba? Nakakadiri. Di kayo nahihiya niyan? Alas 10 ng umaga. Amoy alak na. Kaya wala nangyayari sa Pilipinas dahil sa ganyang kabulastugan. Ay, Diyos ko po. Oh, ito, Claire, para lang sa sa katinuan mo. Oh, ito yung Halimbawa, interview. Oh, yan yung Taong interview. 2024. Oh, yan yung interview ni VP Sara. Oh, yan yung unang-unang in-expose niya yung Congress. Oh, ayan ha. Kung bakit ito ang rason kung bakit late ang utak ng mga estudyante natin. Kung bakit mas mahina ang mga estudyante natin kaysa sa ibang lugar. Bakit? Tanginan yan. Pera ng mga estudyante, ninanakaw pa ng mga nasa gobyerno. VP Sara Duterte, kinuha nila yung budget ng DepEd. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi niya kayang sikmurain na ginagamit yung ahensya ng gobyerno, lalo yung mga kabataan, para lagyan ng pera tapos kamkamin kalaunan. Makinig ka dyan, Claire Castro, para alam mo kung yung totoong nangyayari. Hindi yung tanga-tangahan ka, tanga ka na nga eh. Nagtatanga-tangahan ka pa. Kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern which Hindi ba? Yan yung sinasabi natin, Claire. Lahat yan may mga records. Lahat yan may mga video. Lahat yan may mga transcript. Hindi yung salita ka ng salita, wala kang pinaghuhugutan.
dahil lang bayad ka ng mga amo mo na pera din naman ng taong bayan yung pinangpapalamon sa'yo, basta ka na lang makasagot, makadepensa, para kang aso. Hindi ka nga lang attack dog eh. Security guard ka pa. Walang hiya naman, no, Claire Castro. Ito yung gusto mong ito yung gusto mong maalala sa'yo ng tao. Kung gaano ka kawalang kokote. Anyways, ito yung sinasabi natin na nakakahiyang part. Yung nakakahiyang part is yung ating presidente. According to Inday Sara, alas 10 pa lang ng umaga, alas 10:30 ng umaga, solved na. Mapapasana all ka na lang. Habang naghihirap ang mga Pilipino, habang ninanakawan ng mga Pilipino, habang tinatarantado ang mga Pilipino ng mga kontraktor at ng DPWH, yung presidente nyo, tipsy na. Sana all. Diba? Proud kayo? Anyways, i-debunk nyo yan. Ganun lang naman yan eh. Your words against mine. Hindi naman nagsasalita presidente. Ang sumasagot naman yung aso. Anyways, ayan mga bossing. Sana naging makahulugan itong ating talastasan. Maraming salamat sa mga nagla-like, nagsi-share, nagsusubscribe. Siyempre, yung mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na sa ating channel. Mabuhay kayo. Maraming salamat mga bossing sa inyong pagtangkilik. Kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap